From this to this. So, instant long hair na naman tayo for today's video mga sis. Dahil nga yan dito sa ating DIY tape-in hair extension. Pero story time muna. So, medyo magulo nga yung isip ko lately kasi parang gusto ko mag-short hair na lang muna. Nagpo-focus din kasi ako sa pagda-diet ko ngayon kaya feeling ko mas magaan kumilos kapag naka-short hair. Kaya naisipan ko na rin magpa-highlights or balayage ng hair para mas maganda siyang tingnan kahit short. So, mahirap kasing i-DIY itong mga gantong kulay kaya ito nagpagawa na lang ako dito sa salon na malapit sa amin. Actually, hinayang ako sa binayad ko dito kasi ang mahal pala ng magpaganito, 2.5 tapos ang iksi-iksi lang ng hair ko, diba? Medyo hindi nga ako satisfied sa kanalabasan pero okay na din kung ganito lang talaga kaya nung sa hair ko. Hanggang sa bigla ko nga na-miss mag long hair. Ang problema ko naman ngayon is paano ko to i-match sa hair ko na naka-highlights. Kaya I decided na bumili na muna ng pangkulay para kulayan tong aking hair ng color ash blonde. So madali lang naman gamitin tong pangkulay na to kasi meron na siyang oxidizer tsaka yung pangkulay. Pag mimix nyo lang and then i-apply nyo na dito sa hair. Ito nga pala yung kinalabasan ng kulay niya at hindi ko na nga pala nagawa ng video, nireband ko na nga rin pala to gamit itong Bremon hair rebanding treatment. So 1 and 2 yan. So naitapon ko kasi number 2 dahil wala na rin laman. So ito yung number 1, meron pa siyang konting-konti. Tatakot nga akong gamitin to kasi baka masunog yung hair extension ko. Then buti na lang naging successful naman yung pagre-reband ko. Hindi nga lang masyadong perfect. So ito pa nga isa sa kinakatakot ko mag-bleach kasi nga baka masira na tong hair extensions ko. Naku, wala na akong pambili. Mga pang-bleach, ito talaga yung pinaka-masasabi ko na pinaka-effective na pang-bleach at saka mas magbilis talaga siya mag-lighten. Wala pa nga 10 minutes ko itong binabad. Tingnan nyo naman, nag-lighten na siya kagad. So, natatakot din ako ibabad siya ng matagal kasi nga baka masunog. Fast forward, dito na nga tayo sa paggawa ng ating DIY tape-in hair extension with highlights. Gaya ng dati, ganun pa rin yung gagamitin kong materials. So, yung wig glue, so yung walker tape, tapos itong remover. Syempre, dapat meron tayo lagi. Ang ginagawa ko, naglalagay muna ako ng packaging tape dito sa pinaka-board para hindi siya masyadong malagkit kapag natapos na. And then, naglalagay ulit ako ng nakabaliktad na tape para naman doon ko ididikit yung mga hair extensions. So, tiyagaan lang talaga sa paggawa nito kung gusto nyo talaga makatipid at mag-DIY. Kailangan nyo talaga tong tiyagain. Yan, iniisa-isa ko yan. Tinatanggal ko muna yung mga dating dikit, yung mga dating adhesive na natira para hindi siya masyadong maging makapal. Pangit kasi kapag kinabit na makapal yung pinaka-glue. Nilayer-layer ko na rin yung highlights. Nilagyan ko siya ng pagitan. Tapos, siningit-singit ko yung mga naka-bleach na buhok. After ko siyang maayos, ayan, lalagyan ko siya ulit ng packaging tape dito sa ibabaw and then magre-ready naman ako maglagay ng wig glue. Meron naman nabibiling maliit na wig glue lang gaya nitong ginagamit ko kaya lang konti lang yung laman niya tsaka hindi talaga magkakasya dito sa buong buhok. Dapat dalawa yung gagamitin nyo. Pag medyo nag-dry na yung glue, pwede na siyang lagyan ng adhesive tape. So 1 cm nga pala itong ginamit ko ngayon na adhesive tape para mas manipis. Baliktaran yung ginagawa ko para mas matibay. After ko siya mabaliktad, lalagyan ko siya ulit ng glue and then maglalagay ulit ako ng adhesive. So, ito na nga pala lahat yung natapos ko. Sa 3 layer siya. So, pero hindi pa yan final kasi kailangan pa natin linisan, gupitin. Ayan, tanggalin yung packaging tape. Sa pagtanggal ng packaging tape, medyo ingatan nyo na lang lalo na kung medyo basa pa yung glue kasi mamaya mahila yung hair. So far, okay naman tong gawa ko. Hindi naman siya nalalagas. So, after niya, pwede na natin siyang gupit-gupitin at linisan yung mga dulo. So, depende sa haba yung gusto nyo, sa lapad. Ako kasi hindi ko bet yung masyadong malapad, kaya ganito yung sukat na ginagawa ko. So, ito na nga yung lahat yung mga nagawa ko mga sis at ready na natin tong ikabet. So, hindi ko na kasi pinagpapabukas pa kapag gumagawa ako nito kasi nai-excite ako lalo. Kaya, pagkatapos kong gumawa, dinidikit ko na siya kagad or kinakabit. Ito lang din yung first time ko na magkakabit ako ng ganitong kaiksi yung hair ko tapos nakabobcat pa siya. Kaya hindi ko alam ko talaga kung magiging maganda yung kalalabasan nito. So DIY lang din yung pag-i-install ko nito kaya medyo challenging talaga lalo na sa mga hindi pa marunong. So far ako naman, nagagamay ko naman na siya dahil nakailang gawa na rin ako nito sa akin. So ganyan lang ginagawa ko, dinidikit ko lang siya dyan. Huwag masyadong dikit sa anit para nakakahinga din at hindi masikip. So, sandwich method yung ginagawa ko kasi yun talaga yung subok ko na talaga na mas matibay at tumatagal. So, ganyan lang yung placement na ginagawa ko sa ilalim, 2, and then susunod dyan 3, then susunod na layer is 4. And then 2 dito sa gilid ng ulo natin. Hinahabulan ko na nga rin pala siya ng plancha para mas lalong mas maging madikit pa yung pinaka-adhesive. Maging mas madikit pa sila lalo at hindi basta-basta matanggal. Sa pagsa-sandwich nga pala, kukuha lang kayo ng konting pieces nung hair nyo, yung pinagdikitan nung unang layer. Kukuha lang kayo ng konti para hindi masyadong makapal. Kasi pag masyadong makapal, madali silang magtatanggal, madali silang maghihiwalay. So, ganyan lang ginagawa ko. Ako lang talaga yung nag-e-effort na mag-DIY nito sa sarili ko. So, para sa akin naman, okay na to kasi sarili ko naman to.
So, bakit pa ako mag-expect ng sobrang perfect, diba? Sa mga nagtatanong naman kung nagbebenta raw ba ako nito. So, hindi ko kasi ano na magbenta nito kasi unang-una, mahal yung hair. So, hindi ko alam kung anong hair din yung kailangan nyo. Mahaba ba, maiksi ba, kulot ba, straight ba. Mahirap din kasi maghanap ng hair na mura. Mahal talaga ang human hair. Kaya ang ginagawa ko lang talaga is pang personal use, pang sarili ko lang. Disclaimer, hindi rin naman ako expert sa ganito. Hindi naman ako hair expert. So, ito, ginagawa ko lang for DIY, for ano lang. Wala, nagtry lang ako para sa sarili ko, para makatipid, diba? If ever naman gusto nyo rin gumawa at naghahanap kayo ng legit na mabibilan ng human hair, so dito ko siya binili kay RMA Human Hair. So, lagay ko na lang yung Facebook page na dyan, so pwede kayo mag-message sa kanya, at pwede rin kayo magtanong kung ano available niyang hair. Lagi naman yan meron kasi lagi ko yung nakikita nagpo-post ng mga hair niya, tsaka gumagawa rin din siya ng mga clip-in hair extensions. Sa mga tatanong naman kung pwede yung synthetic hair, yung galing sa mga wig, pwede naman siyang gawin, kaya lang, medyo matigas siya. Matigas siya kasi natry ko na yon, naghalo ako, ginawa ko siyang highlights. Hindi ko rin natagalan, tinanggal ko kasi ang tigas niya sa balat. Tumutusok sa skin ko, sa likod, sa balikat. So, tsaka medyo dry din siya, lalo na kapag nababasa na. So, yan. Tapos ko na nga siyang ikabit mga sis. At kapag sanay ka na nga talaga nito, kayang-kaya mo na talaga itong gawin sa sarili. So, marami-rami pa nga ako natira mga hair extension. So, hindi ko na siya nakabit lahat kasi hindi na talaga kasya. So, pangit naman pag sobrang kapal nung ikakabit ko sa hair ko. So, much better nga talaga kapag layered yung hair nyo kapag magkakabit kayo ng ganito. Kasi ganyan yung mangyayari. Halata na meron siyang dugtong, lalo na kapag straight lang yung gupit ng hair nyo. So, yung gagawin ko na lang siguro ng paraan niya para mag-blend siya. After nga nito, hindi ko muna ito babasain ng 24 hours. Lalagyan ko na lang din siya ng treatment para lumambot pa siya lalo. O, diba? Tsaga-tsaga lang. Meron ka na kagad instant long hair, rebonded, at with highlights pa. So, yun lang mga sis for today's video. So, comment na lang kayo pag meron kayong gustong itanong. Baka kaya nating sagutin. And then, i-update ko na lang kayo kung magagawa ko ng paraan tong para ma-blend ko siya. Kasi nga dahil do sa hairstyle ko, kaya parang halatang-halata yung pinagdugtong na hair. At kung nakarating naman kayo sa dulo ng video na to, ang masasabi ko lang is, thanks for watching!